success yun. Ito naman po, kapag yung tuloy-tuloy po tayo, salamat po, Pas. Yun nga po, di ba, ang success po, di ba po, yung dumadami po tayo. Hindi po tayo kaunti. Dumadami po ng dumadami hanggang sa makarating po sa next generation natin, di ba po? Katulad nga po nila Abraham, Isaiah, Jacob, di ba po? Sinalin, di ba, sabi, si Abraham po, pinasa niya po kay Isaac, di ba po? Si Isaac naman po, pinasa niya kay Jacob, di ba po? Amen, di ba po? Hanggang sa pasa ng pasa. Para sa atin po, kay Bishop, di ba po? Pinasa niya sa mga pastor natin, kay Pastor Sherwin. Si Pastor Sherwin, at pinasa naman po kay Pastor Roland, sa mga pastor natin. Hanggang sa napunta na sa atin, di ba po? Kaya po dumapi tayo, di ba po? Ito, tignan mo, dati, di ba po, tatlong couples lang po. Pero ngayon, doble-dobleng couples. Amen, di ba po? Praise the Lord, di ba po? Salamat sa Lord. Glory to God. Glory to God, di ba? Napakabuti ng Lord. Hindi po niya maaaring tayo'y umunti. Di ba po? Sabi po dito, the promise of multiplication is the product of the following. Una po, building healthy and quality cell. Paano po natin may tatayo ng healthy yung ating building, di ba? Hindi lamang po sa quantity. Kailangan po quality. Sabi nga na po, pag naano natin ng quality, kasunod na ang quantity. Yun po. Kaya po tayo dumami dahil sa quality. Di ba po? Para po sa bagay, may quality siya, di ba? Kaya yung quality na yon, dumami na dumami. Di ba po? Ganun din po tayo. Bakit ka nandyan? Dahil may quality ka. May halaga ka. Di ba po? Kaya po tayo dumami. Amen po. Pinakunawa po ba? Salamat po sa Lord. Hallelujah, Lord. Yun po, di ba po? Sabi mo dito, not one emphasized like woman's network, etc. Nga po, di ba? The pastor's wife must be as good as the senior pastor. Hindi lamang po sa pastor tumitigil. Diba po? Kailangan din po lahat tayo may mga hawak na cell group. Amen po? Agree po ba tayo doon? Amen po, diba po? Tayo agree tayo doon, diba po? Hindi lamang po si pastor. Tayong lahat po ay kikilos. Tayong lahat po ay susunod sa Panginoon, sa kalooban ng Lord. Halimbawa, sa pastor, may asawa po ng pastora, di ba po? Kailangan, meron din po siyang 12 cell group, di ba po? Hanggang sa tayo din, meron din po. Hindi po tayo kailangang pa-upuers. Upuers. Upuers na. Ayun po, upuers na yun. Yun po. Ask the question, do I have a healthy cell? Tanungin natin sa sarili natin. Do I have a healthy cell? Tanungin po natin ang ating sarili. Do I have a healthy cell? Healthy po ba? Amen. Di ba po? Amen. Amen po. Purpose of cell. For family connection. Di ba po? Sabi po, sa family connection, sa cell group po, doon po tayo nakakadama ng pamilya. Po, doon po tayo tumatatag. Di ba po? Sino po yung mga cell group dito? Amen. Lahat po tayo, di ba po? Kaya kung nga po nandito tayo, matatag na tayo. Matatag tayo, di ba? Dahil tumatag tayo sa cell group. Kasi ang cell group, pamilya. Kaya nga po, sabi nga daw, di ba, nagpo-produce tayo ng family, di ba? Family spirit, di ba? Na kaya nga po tayo nagtatawag ng kuya, ate, nanay. Ako laging nanay na tawag, salamat sa Lord. Golden eh. Kaya nanay, okay lang, di ba? Ay, may ako na pala ako doon sa mga anak. Praise God, di ba? Doon tayo tumatatag, di ba po? Doon ako tumatag sa cell group.
sa aking mga leader. Doon ako tinuruhan kung paano sumunod sa Panginoon. Amen. Kaya ganun din po ipapaano natin sa ating mga pinapalagan ng Lord, di ba po? Multiplication of cell depends on healthy cell. Di ba po? Multiplication depends sa healthy cell. Siyempre, sabi nga daw sa katawan, di ba? Kung hindi ka healthy, magagampanan mo pa yung pinapagawa ng Lord. Makakahayo ka ba? Or makakapagturo ka ba kung may sakit ka? Diba po? Kasi lahat ng cells natin sa katawan, lahat yan nagpapansyon. Ganun din po sa multiplication. Cell depends on healthy cell. Kasi kung hindi healthy, hindi tayo makakabuo ng cell group. Di ba po? Kailangan laging healthy. Healthy. Hindi lang po sa katawan, pati healthy. Ayun eh. Yun. Unawa na ni Kuya Alan yan, ni Kuya Jason. Kuya Jason. Yun. Healthy. Healthy yan. Diba? Kailangan palakasin natin ang cell group natin. Po. Sa pangalawa po, selecting and processing your future cell leader. Training should be 15%, lecture and 85% of presentation. Diba? Doon po tayo sa equipment, doon po tayo tumatatag. Diba? Kung hindi ka magpapa-equip, hindi ka tatatag, hindi ka matututo, diba po? Kaya nga po tayo nagpapa-equip, diba, nagpa-process para malaman natin yung malaman at maibahagi natin sa mga hawak natin. Sorry po. Yun po. Every open cell should be the airport of the team. Hindi lamang po sa pastor, diba po? Hindi lamang po sa pastor ang kikilos, diba? Lahat po tayo kikilos, hindi lamang po sa effort sa mga financial, di ba? Sa prayer, lalo sa prayer. Kailangan lahat tayo magtulungan. Prayer, effort sa prayer, sa financial, hindi lang po sa prayer, sa financial. Kung tayo magtutulungan, mahabot natin, di ba po? Makakamtan natin. Sa mga prayer na yan, nagkakaroon tayo ng cell group. Tulad na lang po ng halimbawa, ang Monday CG, sinalin, una yan po kay Ate Mira, di ba po? Kay Ate Mira, sinalin sa akin. Di ba po? Nang ako'y umakbang. Nagpatuloy. Nagpa-equip, di ba? Nagpaturo sa aking mga leaders. At nagpa-disciple. Di ba po? Nagpaturo ba? Nagpa-disciple sa aking mga leader. Hindi ko mararating yun kung ano ako ngayon po. Di ba po? At lalong-lalo na hindi ako sumunod sa Panginoon. Di ba po? Kasi kung hindi ka susunod sa Panginoon, paano mo susundin ang mga leaders mo? Di ba po? Kapag sinunod mo ang Panginoon, lahat ng mga leaders natin ay susundin natin mo. Di maaaring ang tao lang susundin mo. Ang kailangan po, susundin natin ang Lord. Di ba po? Yun po. Kaya Ate Mira, sinalin sa akin. Tapos ngayon, glory to God. Sila Sis Robbie at si Kuya Jason na ngayon, naging leader ng Saturday CG, at si Ate Joanna at si Kuya David ng Wednesday CG. Diba po? Sa Monday po yun. Kaya po, naging producing generation. Nag-umano na po, nanganak na po, di ba po? Nanganak na. Tapos, pagkatapos po nila, Ate Ana, nag-invite na po si Ate Ana nang nag-win na po. Yung win ni Ate Ana, nag-win na po.
Amen, di ba po? Yun po yung tinatawag na generation na hindi lang po natatapos sa iyo. Di ba po? Kailangan po yung bola, ipasa mo. Amen po. Salamat po sa Lord. May nauluwaan po ba? Salamat po sa Lord. Theirs must be clear. Number 3, theirs must be clear strategy, get your details. Sabi nga po, maging clear po as yung mga strategy natin. Yan po, maging clear para maunawaan at magampanan po natin ang pinapagawa ng Lord. Yan po. Timetable of each leader to complete their training. Kailangan maging complete ang ating mga training upang meron po tayong may bahagi sa mga ipapahalaga ng Lord. Diba po? Kasi kung hindi tayo equip, diba po, wala po tayong may bibigay. Tama po yung sinabi ng ating mga leader. Kung hindi ka magpapa-equip, anong may bibigay mo sa kanila? Amen po? Yun po, set the dates for apprenticeship, diba? Pagsasanay, kailangan na ano ka din doon, set a date ka na rin po. Hindi po pwedeng, kailangan po nga, diba, mas clear. Number 4 po, passion for training for reach your goal. Passion, di ba po? Kailangan po maging passion po natin ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po, passion, hindi yung obligasyon. Kasi once na obligasyon ang ginawa mo, mapapagod lang tayo. Di ba po? Halimbawa, ikaw yung naka-offering prayer, obligasyon mo para umatin. Pero kung passion mo, pagod ka man, wala ka man time, pipilitin mong gagampanan ang pinapagawa ng Lord sa iyo. Lalo na po pag meron ka na pong, lalo na po pag may pinapahalaga ng tupa ang Lord sa iyo. Hindi na, sabi nga po, deny yourself. Huwag mo nang iintindihin yung sarili mo. Intindihin mo yung mga umaasa sa iyo na madala natin sila sa Panginoon. Amen po. Amen po. Training is process, di ba po? You need to have the passion to process your people. Yun. Need po talagang maging passion tayo para sa mga tao, sa mga tupa ng Lord. Di ba po? Hindi natin tupa yung tupa ng Lord. Di ba po? Amen po. Wala po tayong atin. Ang lahat po niyan sa Diyos lang. Amen po. Equipping is providing tools. Tama nga po yung mga equip na ginagawa natin. Isa po yung bagay or tools, di ba? Parang sa salon. Kung wala kang blower, hindi ka makakapag-straight ng buhok. Di ba po? Ito, para dito sa atin na naglilingkod tayo sa Panginoon at may mga laga na tayong tupa, kung di tayo magpapa-equip, wala tayong may bibigay. Kaya nga po pinipilit tayo ng ating mga pastor, ng ating mga leader. Naalala ko yan Ate Elsa, may hawak ka ng mga tupa ng Lord. Hindi ka magpa-equip, hindi ka magme-mentoring. Siyempre, sila tayo. Kung hindi ka susunod kay leader, hindi ka na rin sumunod sa Panginoon. Diba po? Nag-disobey ka. Diba po? Maliit na bagay lang yan, pero disobedience na po yan. Kaya po, diba, sabi nga po, ang pagsunod sa mga leader, walang kawalan yan, di ba po? Ang Lord na po ang magbibigay sa inyo. Magbabalik po. Amen po. Coach need to be passionate. Not hesitant to get tired or sleepless. Huwag daw po tayong maglingkod ng napapagod po tayo. Huwag po natin isipin na nangihina tayo. Huwag po natin isipin yun at huwag po natin gawin. Diba po? Ipakita po natin sa mga tupa ng Lord na hindi tayo nahihirapan. Dahil di naman po tayo nahihirapan dahil hindi naman po tayo nag-iisa May kasama po tayo. Sabi nga po, di ba, sa yung sa yapak ng Lord, di ba, footprints ba, dati, 2 yun, 4 ba? 4, di ba? Ngayon, 2 na lang. Bakit naging 2? Kasi hindi ka nag-isa Karga-karga ka na.
Di ba po? Kinaisipin po natin sa bawat pagsubok na dumarating sa atin. Isipin natin, karga-karga tayo ng Panginoon. Kaya wag po tayo mawala ng pag-asa, wag po tayo mapagod na maglingkod sa Panginoon. Amen po? Help them to develop their skill in their ministry. Teach them prayer, winning, consolidation. Diba po? Kailangan po natin siyang turuan na mag-pray. Mag-winning po para po dumami pa po tayo. Diba po? Kung hindi po tayo mag-winning, hanggang dito lang po tayo. Hanggang 5 lang po tayo. Diba po? Dahil po tayo nag-win, tayo lahat ay nag-win, bawat isa, dumami po tayo. Glory to God, diba po? Kaya po, napakabuti po ng Lord na binigyan po tayo ng wisdom na mag-win. Every mentoring, diba po? Dati, every 1 month for mentoring, diba po? Ngayon po, sa isang buwan, meron po tayong paghahayo, diba po? Yun po. Salamat sa Lord, diba po, na dumadami pa rin po tayo. Salamat po sa wisdom na binigay po ng Lord, diba po? Kaya po, glory to God po. Yun po, sana ano po. To multiply your call, self-made skill, diba? Initiative, kailangan po may kusa. May kusa tayo. Hindi pwedeng pag inutusan ka ng leader, bakit ako? But, paniki, diba? Kailangan meron kang initiative. Yung may kusa ka. O, leader, maghayo tayo. Ikaw na, hindi mo lang sasabihin, maghayo tayo. Isipin mo, bukas na. Gano'n, di ba? Hindi, may kusa dapat tayo. Di ba po? Yun po, you need to believe in them. Maniwala po tayo ng kakayanin po. You need to work with them. Kailangan po sama-sama. Di ba po? Parang saan yan sa isang lubid, pag isa ka lang, madali kang maputol, di ba po? Pag sama-sama tayo, magtutulong-tulungan tayo, siguradong tayo magtatagumpay. Kasama ang Panginoon. Yan po. Yan po. Number 6 po, practice innovation for effectivity of your team. If nothing happens in your ministry, something should happen to you. Practice 7 times principle, kneel 7 times, dip 7 times, cycle around 7 times. Ito po yung, naalala niyo po ba yung marching of Jericho? Di ba po? Dahil sumunod po sila, nagtagumpay po sila. Sa isa po kasing team, kailangan po tayo may humility. Humility, faith, obedience, and perseverance. Sorry po. Yan po, di ba po? Kung wala po tayong humility, hindi po tayo magtatagumpay. Humility, kailangan po natin ng pagpapakumbaba, di ba po? Huwag po tayong magmatahas, di ba po? Kahit na nagtatagumpay po tayo, iyan pa rin po natin yung sarili natin sa kababa. Sabi nga po, di ba po, ang nagpapakababa ay tinataas ng Panginoon. Ang nagmamataas, pinababa ng Panginoon, di ba po? Yan po. Yung faith po, pananampalataya. Sabi po, kailangan may pananampalataya po tayo. Huwag po tayo magdalawang isip na hindi ibibigay ng Lord. Naisip, ano yun po natin ang pananampalataya na ibibigay ng Lord yun. Di ba po? Sabi nga po, kahit kabutil ng buto ng pastasa ang ating pananampalataya, di ba po? Kahit bundok pa yan, mapapaalis mo. Ganon din po tayo na pag umiling po tayo na nanalangin na makukuha mo ito, makakamtan mo ito, makakamtan at makakamtan natin. Amen po ba? Amen po. Obedience, yung pagsunod, di ba po? Sabi nga daw po, ano ba yun? Obedience, yan ba? Mas ano po yung obedience? Kailangan po sumunod po tayo. Perseverance, tiyaga. Kung wala po tayong tiyaga,
Yun. Sa ano po yan sa word. Sa word po yun. Di ba po? Kung walang tiyaga, hindi po tayo makakahakbang. No, di ba? Hakbang, di ba po? Kaya tuloy-tuloy lang po. Yun lang po yung iyan natin. No po. Sabi po dito sa yung po 7 times na ano po doon eh. Complement ba yun? Complement, di ba po? Completion. So number 7 po, lead your team for effective teamwork. Di ba po? Stop working alone. Huwag po tayong mag-work na tao dyan yung mag-isa lang tayo, nakakayanan natin lahat. Pag tayo lang, mapapagod tayo. Di ba po? Kailangan teamwork tayo, teamwork. Work in a team, di ba po? Work in a team. Magtrabaho tayo sa isang team. Yung magtulungan. Halimbawa, hindi lang ikaw lagi ang gagawa nito, hindi lang ito ang gagawin mo. Halimbawa, ikaw lang lagi ang open prayer, ikaw pa ang tutugtog, ikaw pa, mapapagod ka. Halimbawa, sa cell group, lahat na lang kinuha mo, opening prayer. Diba, ikaw na lahat. Bigyan mo ng task yung mga ka-teamwork mo para at least mahasa po sila, Di ba po? Matuto, magkaroon ng self-confidence, di ba? Confidence ba? Yung bang, kaya pala to. Parang yung ginawa sa akin ng aking leader, si Pastora Lea, si Pastor Roland. Talagang, hindi ako ganito mayayain ako. At bulol. Pero sa tulong ng Lord, di ba po? Sabi nga daw po, di ba, hindi naman tumitingin ng Lord sa marunong. Sabi ko nga, Lord, bakit minsan natatanong ko, Lord, hindi naman ako marunong eh. Sa verse nga, memory verse nga, hindi ko ma-memory verse na madalian. Bakit ako? Sabi ng Lord, hindi naman ako tumitingin sa talino, tumitingin ako sa puso. Na willing kang magpabago, willing kang sumunod, willing kang umakbang kahit nahihirapan. Kaya sabi ko, Lord, salamat po sa tiwala. Salamat din sa mga leader ko na nagtitiwala sa akin. Salamat din sa mga tupa ng mga Lord na umuunawa din kahit na may edge. Pupuno na sa alay. Salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Sabi ko nga dati, ayoko mag-aaral kasi nga, tamad akong mag-aaral. Pero pag kay Lord pala, walang tatamad-tamad. Kasi isipin mo lang yung salvation ng pamilya. Salvation mo, salvation ng pamilya mo, salvation ng mga nakapaligid sa iyo, na umaasa sa iyo, di ba? Yun po. Kaya, sabi ko, Lord, bigyan mo lamang po ako ng karunungan na nagmumula sa iyo. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya to Lord. Nung nag-aaral nga ako 75 ako Pasensya na po, medyo napahaba na po na. Kasi naaalala ko lang bakit ako napagkatiwalaan ng Lord, di ba po? Sabi nga po, di ba sabi, hindi tumitingin ang Lord sa kagaling, hindi tumitingin sa personal mong kagalingan sa puso. Salamat sa Lord, salamat din sa mga nagtitiwala. Po. Take the risk to multiply yourself. To build your 144, self-multiplication is just a byproduct of healthy self. Kailangan po talagang may initiative. Po. How to experience the power of invitation. Lahat naman po tayo naranasan yun, di ba po, na mag-invite. Siyempre po, bago tayo mag-invite, iyan po natin muna yan sa prayer. Di ba po? Lord, bigyan mo ako ng isang lupa. Di ba po? Kahit isa lang sabi mo, di ba po? Nung may binigay na ang Lord, itatarget mo na yan, di ba po? Siyempre, sasabayan mo ulit ng prayer. Kasi sabi nga daw, parang parang kambing yan Hanggat di pa nakukuha, nagpupiglas pa yan, di ba?
pumiglas pa yan. Sabi nga ng ano, diba? Tapos, connect. Doon ka na po connect. And then, bless. Kung anong meron ka, nag-bless ka ng Lord, i-bless mo rin siya. Diba po? Para maramdaman niya yung pagmamahal. Diba po? Pagmamahal. Show kindness. Yung maging mabuti ka. Pakita mo kung ano yung binago sa'yo ng Lord. Dati, ako suplada ako. Hindi mo ako makakausap ng ganyan. Ano? Yan. Madamot ako dati. Oo, pag gusto ko, hindi ko bibigay yan. Bibigay ko lang yan. Diba? Ngayon ko lang sa kipas. Pero ngayon, masarap pa lang magbigay. Masarap magbigay. Kahit na yun, sabi mo, ay, ito na may saan. Ay, mas masarap magbigay. Kaysa yung iawakan mo lang siya. Hindi yan tutubo eh. Kapag nagbigay ka, ang Lord na magpapatuloy niya. Amen po. Amen po. And then, sunod po niyang bring them to church. Yun, iyan na po natin sila. Invite na po natin sila para makilala ang bawat kapatiran natin. Di ba po? Po. Sa number 9 po, understanding that God is enlarging your capacity to being about supernatural increase. Di ba po? Hindi po papaya ng Lord na hindi tayo mag-grow, dumami. Di ba po? Ang nais ng Lord na dumami tayo. Hindi siya magpapauli si Lord. Yung increase na yan, siya ang magbibigay niyan. Di ba po? Siya po yung magbibigay niyan. Kaya po, hindi po siya hindi po siya papayag na tayo lang. Dadami at dadami tayo. Limit na po yan na dadami pa rin tayo. Hindi lamang po 4, 5 church hanggang buong mundo kakalat ang Christian. Di ba po? Amen po. Yun po. Sa number 10 po, ito na po yung number 10. Build your 144 based on number 7. Yun nga po. Sa number 7, stop working alone. Kailangan po sama-sama po tayo. One team. One role. Di ba? Amen po. Apply the principle of 7 build. Yun nga po yung completion, di ba? Completion. Yun po yung iyanan natin sa yung hindi po tayo titigil. Yung pong prayer na yun, pag pinainan po natin sa prayer, pag hindi po nakamit, huwag po natin siyang titigilan. Hanggang hindi po natin siya natutupad. Diba po? Kaya nga po yung 7 times Huwag po 7 times po natin siyang hindi natin titigilan upang makamtan po natin. Amen po. Sabi po dito, to achieve 3G ministry, every pastor, every leaders, Amen. Amen po, salamat po. Lahat po kasi tayo mga leaders na, kaya inuulit ko po. Leaders? Amen. Thank you, Lord. Thank you po. Glory to God. Every primary and every one purpose should produce one purpose. Diba po? Hindi po maaaring yung mga pastor lang. Lahat po tayo, kailangan meron po tayong one purpose. Amen po? I-start na po natin ngayon. Amen po? Kasi po lahat po tayo tinawag ng Panginoon. Wala po dito sa isa man sa atin na hindi tinawag ng Lord. Lahat po tayo tinawag ng Lord. Kaya po lahat po tayo kikilos. Yan po. Meron lang po akong i-testimony, di ba po? Kaya po siguro binigay ito sa akin ng Panginoon, itong topic na to. No? Nung nabigla ako kay Pas Roland, kailan mo po ba sinend sa akin? Wala na, ang sagot ko na lang, amen po. Pero pinag-pray ko, Lord, sana maaga ang uwi ko. Wala na sana customer ng 9. Kasi di ba po, alas 10 ako umuwi. Sa totoo lang po, sa salon po, hindi ko po hawak yung oras ko. Kapag meron pang customer, hindi ka maaaring umalis. Yan po. Kaya pinag-pray ko kanina umaga, nag-medical ako. Tapos sabi ko, nawa Lord, mga 9, makaalis ako. Para makaabot po ako sa pag-worship. Diba po? Maramdaman ko po ang Holy Spirit. Yun po yung testimony ko na salamat po sa topic na to, sa salita ng Lord na how to build your CG ministry. Dati hindi ko pa maintindihan ito eh. Nung inassign ako ni ate na, ikaw ang aawak ng Monday CG.
isip ko nun, wala akong alam. Hindi ako marunong. Yun po yung pinapakasap niya ni ate, ni Pastor Lea. Huwag mo laging i-claim na wala kang alam. May alam ka. Gamitin mo lang. Kasi ang Lord ang magbibigay sa iyo ng kaalaman. Yun nga, di mo alam kung paano ko gagawin yun. Sabi nga doon, di ba? Hindi naman ikaw ang mag-isa eh. Hindi naman ikaw ang mag-isang hakbang. Nandiyan ang Lord. Nandiyan ang Holy Spirit. Salamat sa Lord, no? Nung pinaano sa akin ni Ate Lea yung Monday CG. Sabi ko, Lord, hakbangin ko ito dahil sa iyo. Yan. Salamat sa Lord, binigyan ako ng Panginoon ng karunungan, kalakasan, at saka yung binigyan ako ng pusong mapagkumbaba. Kasi, sabi ko nga, Lord, hindi ako makakawak ng mga tupa, mga ganito kung mismo ako, hindi ako nababago. Salamat sa Lord. Unti-unti akong binabago. Na dating madali akong magalit, kunti na lang. Sasaya na lang. Yung hindi ako umunawa, di ba po? Kasi po, kapag ng mga tupa na pinalaga ng Lord, iba-iba po yan eh. Iba-ibang, sabi niya ni ate, hanggat hindi ka nakakahawak ng mga tupa ng Lord, hindi mo mararanasan ang nararanasan namin. Ngayon, pinaranas na ni ate. Binigay na. Pero salamat sa Lord. Kasi dito po na ako tumakatag. Dito po ako tawag yan yung pananampalataya ko lalong nag-grow. Diba? Yung natuto akong sumunod, mag-obedience, magpakumbaba. Yun nga po yung sinabi ko ng 4 na, diba po? Meditate, faith, manalig sa Panginoon kahit nahirapan na. Yung perseverance, yung kahit na pagod ka na, tutuloy ka pa rin sa gawain. Kasi gawain ng Lord yun eh. Pero salamat sa Lord, sabi nga daw po, ang pagsunod sa Lord hindi kalukuyan. Hindi lang ikaw ang magtatanggap ng blessing. Hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo. Kaya glory to God, may share ko lang po, mula nung nakahawak ako, pinahawak ng Lord yung Monday CG. Salamat sa Lord, hindi man ako pinagkukulangan. Balugsog pa rin ako, kahit golden na, di ba? Golden na. Malakas pa rin. Dahil nga, meron pa akong purpose. May purpose pa ako na magbahagi at mag-alaga ng tupa ng Lord. Amen po. Kaya glory to God. Kaya salamat sa mga pinalaga ni Lord na tupa sila. Kuya Jason, Ate Robbie, Kuya David, at Ate Johanna. Nawa, tatagan niyo pa po. Unawa po, ha? Kaya Lord na naman tayo kumukuha ng kalakasan po. Ano po? Hindi po sa atin. Kaya, salamat po sa Lord at hindi po aksidente na ito po yung topic natin. Bali, pinapaalala sa atin. Sabi na, remind, diba? Ano po bang gamot sa paalala? Ay, sa nakakalimot. Paalala. Sorry po. Sorry po. Yun po. Sige po, may urunaan po ba? Amen, salamat po. Mag-uwi na po tayo? Mga leaders? Thank you, Lord. Glory to God. Sige po, mag-pray. Sige po, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, Lord, na muli mo na naman po kami yung pinaalala ng Lord God. Nawa, Panginoon, ang pag-build, Panginoon, ng third generation, Lord God, ay magampanan po namin, Panginoon. Nawa, mahabangan po namin, Panginoon ko, Lord God. Hindi lamang po, Panginoon, sa mga nakakasalumuha po namin, Lord God, na mabahagi ang iyong salita, Lord. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming pamilya, Lord God. Kaya nga po, Panginoon, na patuloy po kami umakbang, Lord.
Dahil din po, Panginoon, sa salvation ng bawat pamilya po namin, Lord. Panginoon, nawa, Panginoon ko, Lord God, na hindi lamang po quantity, Panginoon, ang aming makamdaman, kundi ang quality, Panginoon, na mapagtagumpayan, Panginoon, ang iyong kalooban, Lord God, magampanan, Panginoon ko, Lord. Lord, salamat po, Panginoon ko, Lord, sa katatagan, Lord God, na binibigay niyo sa bawat isa, Lord. Ikaw po, Panginoon, na nakakakita, Panginoon, ng bawat puso, Lord God, ng aming mga kapatid, Lord. Kung ano man po, Panginoon, ang kanilang mga dinadala, Lord God, pagsubok man po yan, Lord God, sa pamilya, Lord God, ikaw po, Panginoon, ang yayakap, Panginoon, at magsisilbing katatagan, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord God. I pray, Panginoon, sa mga pamilya, Panginoon, na hindi po, Lord God, ikaw po, Panginoon, ang magbubuo, Panginoon po, Lord God, dahil sa iyong pagmamahal, Lord God. Sa mga leaders, Panginoon, Lord God, patatagin niyo po kami, Lord God, upang magampanan po, Panginoon, namin ang iyong pinapagawa, Lord. Hanggang sa susunod na generation, Lord God, ay patuloy po, Panginoon, ang iyong salita ay lumabong, Panginoon. Hindi lamang po, Panginoon, sa ngayon, Lord God. Hanggang magpakailanman, Panginoon, ang iyong salita ay hindi mawawala. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid kong nanghihina, Lord God, na may dinadala, Panginoon, kung bakit hindi sila makakbang, Lord God, sa pinapagawa mo, Lord God, sa iyong kalooban, Lord God. In the name of Jesus, Lord God, ikaw po, Panginoon, ang magpapalakas sa kanila, Lord God, sa pananampalataya, Lord God, in the name of Jesus, Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbabalik, Panginoon, ang apoy, Panginoon, sa bawat puso po namin. Iindap-indap, Lord God. Lord, sa aming mga kapatid, Panginoon, na nangihina, Lord God. Sa amin po, Lord God, nangihina, Lord. Hawakan niyo po, Panginoon, ang bawat kamay po namin, Lord. Hawakan niyo po, Panginoon, upang hindi po kami makapitaw, Panginoon, sa iyong mga kamay, Lord God. Upang makapagpatuloy po kami, Panginoon, ng iyong kalooban, Lord God, in the name of Jesus, Lord. Hallelujah, Lord God. Nawa makalakad po kami ng tuwid, Panginoon, ng totohanan, Lord God. Sabi niya po, Panginoon po, Lord God. Kahit mabagal, Lord God, basta totohanan ang aming paglakad sa inyo, Lord God, in the name of Jesus, Lord. Hallelujah, Lord God. Lord, sinabi niyo sa iyong salita, Lord God, ng iyong mga anak, Lord God, ay hindi mo pababayaan. Iiwanan, Lord God. Hallelujah, Lord God. Sabi niyo nga po, Panginoon, hindi po kami ang pumili sa inyo, Lord God, kundi kayo po ang pumili sa amin, Panginoon po, Lord God. Kayo po ang pumili sa amin, Lord. Kaya nariwito po kami, Panginoon, na iyong mga sundalo, Panginoon, na patatagin, Panginoon, ang aming pananampalataya, Lord God. Hindi mawala, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, nandito po kami lahat, Lord God, upang iyong gamitin, Panginoon, na umayo, Panginoon. Samahan niyo lamang po kami, Panginoon ko, Lord God, in the name of Jesus, Lord. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa aking mga kapatid, Lord God, na nandito, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang magpapailong, Panginoon, ang mga sugat ng kanilang mga puso, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng kalakasan, Lord God, in the name of Jesus, Lord. Dalangin ko rin po, Panginoon ko, Lord. One day, Lord God, lahat ng aming pamilya, Lord God, ay magpupuri at magpapasalamat sa iyong harapan, Lord God. Upang sa iyong pagdating, Lord God, ay sama-sama po kami sa iyong kaharian, Lord God, in the name of Jesus, Lord. Nawa, Panginoon, sa pagdating mo, Lord God, ay hindi mawala ang aming pananampalataya, Lord God.
Panginoon, sa pagtitiwala at pagbibigay, Panginoon, ng iyong pagmamahal, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Holy Spirit, salamat, salamat. Salamat sa paggabay. Salamat sa pagtuturo. Salamat, salamat. Hallelujah, Lord. Maraming po salamat, Lord. Pinupurit, pinapasalamatan po kita, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, ibinabalik ko po na po ng may papurit, pasasalamat, Panginoon, sa iyong matamis na pangalan, Lord God, at sa iyong banal na Espiritu. This is my prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Amen, amen. Praise God. Are we blessed po ba? Amen. Blessed na blessed po ang bawat isa, hindi po ba? Kung minsan po, akala natin blessed tayo pag may pera lang tayo, di ba? Kung minsan, akala natin blessed lang tayo pag meron tayong mga pinansyal, may mga material, hindi po ba? Pero hindi natin alam na blessed tayo dahil katabi natin yung mga kapatid natin na hindi po ba? Hindi natin alam na yung mga leaders natin, na blessed tayo dahil sa mga leaders natin, sa pamilya natin, di ba? Super blessed po tayo, di po ba? Hindi lang dahil meron tayong cellphone, meron tayong bagong sapatos, mataas ang ating sahod, hindi po ba? Salamat po sa Lord na ngayong gabi ay naatasan ako mag-aral ng tithes and offering po. Naniniwala din po ako na may ituturo ang Lord sa akin. At sabi nga po kung sino yung magtuturo siyang unang tuturuan. Hindi po ba? Naniniwala po ba kayo? Amen. Salamat po sa Lord. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating tithes and offering. Alam ko naman po ang bawat isa dito ay alam na po ang tithes at ang offering. Hindi po ba? Naririto po ako upang paalalahanan tayo muli. Hindi po ba? Di ba nga sabi palagi naman pinagpapala ng Lord ang kanyang salita. Kahit pa ulit-ulit nating naririnig, patuloy na pinagpapala ng Lord ang kanyang salita. Amen? Dinala po ako ng Lord sa kanyang salita mula sa Kawikaan 3:9-10. Sabi po ng Lord dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya rin ay hantugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nakaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Gusto niyo po ba yun? Di ba? Di ba? Pag pala tayo nagbigay, talagang pag binigay natin sa Lord, kung ano yung sisidlan natin, hindi na matutuyuan. Di po ba? Pag nagbigay tayo sa Lord, kung ano yung meron tayo, hindi lang basta mawawala yun. Mas madadagdagan pa po, di po ba? Saka sabi nga po ng Lord, ang tithing po is an act of faith and obedience. Hindi po ba? Pag hindi natin, alam naman po natin ang tithes is 10% po ng ating kita. Hindi po ba? At ang offering naman po ay yung kung ano po, hindi lang po basta i-offering, hindi naman po pera lang. Pwede nyo rin po i-offer yung kakayahan nyo. Kung marunong po kayo umawit, magpagamit po kayo sa Lord. Kung marunong po kayo sumayaw, ayan, magagamit din po sa dance ministry, hindi po ba? Kung marunong magluto, hindi po ba? Magagamit din po sa kitchen ministry. Ayan, katulad na nga din po ng ating mga leaders, tinuturuan tayo na magturo na din po, hindi po ba? Para lahat din po ng mga kapatid natin nasa labas, yun nga po ay maano din natin, mahikayan din natin sila na magpuri at magpasalamat sa Lord. Hindi po ba? Salamat po sa Lord. Saka,
tithings daw po ay hindi batas. Prinsipyo daw po pala yun. Nire-remind tayo ng Lord na kung ano yung meron tayo, belongs to the Lord. Sabi kasi ng Lord, gusto kita i-bless. Pero paano kita i-bless kung hindi ka magbibigay? Kung hindi mo ibabalik sa akin yung para sa akin? Hindi ba? Eh sabi nga ng Lord, 10% eh. Eh bakit 10 reals na ibinigay natin? Hindi po ba? Pero syempre, sabi naman ng Lord, dapat ang gusto niya yung taos puso mo, yung nasa puso mo. Hindi lang basta, ay 10%, kailangan ko ito ibigay, pero parang hirap na hirap ka naman. Hirap na hirap mong bitawan. Hindi po ba? Para sa akin po ngayong gabi kasi parang nire-remind talaga ako ng Lord. Ako po, yung 10% na kita ko, binibigay ko. Pero siguro, ito po siguro yung time na para sabihin sa akin ng Lord, pag yung 10% ng asawa mo, ibigay mo din. Kasi ako po, iniisip ko na parang hayaan ko siya ang magkusa. Eh kaso ngayon sa akin ng asawa ko, binibigay sa akin, hindi na sa akin yung 10% ng Lord, hindi po ba? Kaya, salamat po sa Lord na patuloy kaming nire-remind. Patuloy tayong nire-remind ng bawat isa dito. Hindi po ba? Kasi ang thinking ko po, hayaan ko yung asawa ko magkusa. Hindi ba? Pero hindi pala tama yun. Nilipin sa akin ng Lord na hindi tama yun. Nasa iyo yung pera ng asawa mo. Bakit hahayaan mo yung asawa mo ng 10%? Eh, nasa iyo yung pera. Kaya ayan po, para yun po. Salamat po sa Lord kasi talagang ang bawat isa sa atin araw-araw na tuturuan. Araw-araw na babaguhin ng Lord. Kaya sabi nga, huwag tayo matakot na magbigay. Kasi kung minsan, ako po gano'n, parang natatakot po ako na mabawasan. Yung parang, baka mamaya wala na akong pamilya ng gatas ni Hana. Baka wala na akong pamilya ng diaper ni Hana. Na mali pala yun. Na dapat para ipagkatiwalaan sa Lord. Di ba nga sabi sa Kawigaan 3:5-6, di ba? Pagtiwala tayo sa Lord ng buong puso. Di ba? At huwag tayo manalig sa sarili natin kakayahan. At pagkat binigay natin sa Lord sa lahat, talagang iiyaan natin sa diretsyong daan, hindi po ba? Yun din, sabi din po sa Matthew 6:33, di ba? Di ba? Unahin natin ang Panginoon. Kasi once na inuna natin ang Panginoon, yung blessing natin talaga mag-overflow na. Siyempre, hindi naman po akala ng iba, pag Christian na, hindi na tayo mag-aral ng pagsubok, hindi ba? Pero sabi ko nga po sa mga kapatid namin na hinahawakan, kung magkaroon tayo ng pagsubok, mas magaan ang dalhin. Kasi may kasama ka na sa paglaban mo. Hindi po ba? Kasi kung minsan, ang thinking ng ibang mga hinihikayat natin, or sinasabi, umano ka sa Lord, sumunod ka sa Lord. Kasi puro blessing, puro blessing. Pero syempre, hindi naman blessing lang inaan natin sa Lord, di ba? Kailangan i-ready din natin yung puso natin. Kasi ang pagsubok, andyan na yan eh. Hindi na mawawala yan. Kasama na sa buhay yan eh. Pero ang maganda, may kasama na tayo sa mga pagsubok natin. May kasama na tayo sa laban. Hindi lang ikaw at ang asawa mo, kasama mo na ang Lord. Hindi ba? Hindi lang ikaw at ang nanay mo, kasama mo na ang Lord. Hindi lang ikaw at ang tatay mo, kasama mo na ang Lord. Hindi lang ikaw at ang kapatid mo, kasama mo na ang Lord. Salamat po sa Lord. Ayan po. Salamat po sa Lord sa mensahe ng Panginoon. Ayan, meron daw po tayong may pinabalak pong announcement. Sabi po dito, sino daw po ang willing magbigay ng love gift para po sa Loremi Davao at Sultan Kudarat? Maaari po natin ilagay natin dito sa offering po, as a offering. Kasi po meron po tayong tinutulungan po na sa Loremi si Pastora Rose Ann po. Yung dati pong sa Monday CG din po yung praise card, di po ba? Ngayon po siya ang may hawak ng Loremi. Sultan Kudarat po, no? Pupunta po sila, Pastor Sherwin. Pupunta po nila. Ayun po. 21, 22 pupunta po sila, Pastor Sherwin. Kung gusto daw po natin mag-pledge or mag-sit sa kanila. Opo, kung gusto po natin magbigay ng Gcash na lang. love gift, send daw po sa Gcash. Napaka-instant na ngayon, no? Send daw sa Gcash. So yun po, salamat po sa Lord na ngayong gabi ay may in-reveal sa akin ng Lord. Na dati talaga sabi ko, hindi, okay lang yan. Ako naman nag-10% naman ako. Yung asawa ko, okay lang, 10 reals na ibigay niya. Pero sabi ng Lord, ano ka ba? Followers ka na ng Lord, di bakit ganyan ako mag-isip? Di ba? Christian ka na, hindi ka na hindi ka na kung saan ka nagsisimba. Kasi hindi naman ginagamit yung binibigay natin, hindi po yan kinukuha ng mga pastor natin. Hindi po yan pinakakain ng mga pastora natin, hindi po. Itinutulong din po yan sa mga kapatid na nangangailangan. Itinutulong din po yan sa kasabi ng Lord, hindi ko naman kailangan yan kasi, bakit naman ba yun Lord, hihingi ng 10%? Wala naman,
Marami, lahat naman nasa kanya na, di ba? Pero kasi, yung 10% na yan, mas maraming mas matutulungan. Hindi lang itong simbahan, kung sino pa yung mga kapatid na nangangailangan. Kaya sikapin po natin mga kapatid na sumunod sa Lord, kasi nga sabi ng Lord, hindi yan batas, prinsipyo yan. Kasi nga gusto tayong pagpalain ng Lord, sabi nga ng Lord, ang sinabi ko sa inyo, i-manage nyo ng 90%, yung 10% lang hinihingi ko. Kaya wag po tayo matakot na bitawan yung 10% ng ating mga sahod, hindi po ba? Kasi mas nakakatakot kung kuhanin ng Lord yung 90%, hindi po ba? Baka sabihin ng Lord, sige, akin yung 90%, sa yung 10%, ano po bibigyan nyo? Hindi po ba? Salamat sa Lord sa reminders na naman po sa bawat isa sa atin, na huwag tayo matakot na magbigay para sa Panginoon, hindi ba? Saka hindi po tayo sa simbahan nagbibigay, ha? Sa Lord. Hindi po para sa simbahan yon, para sa Lord. Kasi sabi ng Lord, pag nagbigay ka, bibigyan ka din niya. Diba? Naniniwala po ako doon na talagang hindi naman po kami pinagkukulang. Ako po mula nung nanganak, tinanggal po ako sa trabaho. Nawalan po ako ng trabaho habang naka-maternity leave. Hindi nabigay yung buong maternity leave na bayad sa akin. Salamat po sa Lord. Pero may nabigay, pero hindi po salamat po sa Lord. Pero salamat po, hindi naman po kami pinagkulang ng Lord. Tapos yung pinagpipray ko po na sana merong, matagal ko nang pinagpipray sa Lord na sana po Lord may nag-aalaga dito sa building namin. Para si Hannah hindi na ilalabas sa init. Dadaling kila Ate Leslie, dadaling kila Ate Robbie. Tapos kailangan ko magmadali kasi dadaling ko si Hannah. Naaawa ko parang alam niyo po parang mapagod ako na or na ko sa sarili ko na kawawa na may anak ko, parang ganun Lord. Parang gusto ko na mag-post na, may nagbabantay ba dito sa building 11? Parang ganun. Pero sabi ng Lord, nung minsan, tulak-tulak ko sa Hannah sa labas, sabi ko nung kay Sandeep sa natur namin, ay ko, brother, baka may nag-aalaga dyan sa building natin. Yes, 17. No, this building 11. No, 17. Brother, 17 this building 11. No, 6th floor, 17. Praise God. Sabi ko, talagang mabuti ang Lord sa buhay po natin. Kaya po kami 7th floor, tapos ngayon po may nag-aalaga na kay Hannah sa 6th floor. Kaya praise God po. At ang maganda pa po dyan, sabi ko sa asawa ko, ipag-pray natin na mabuti din yung loob nung nag-aalaga. Kasi at di po ang hirap na magtiwala, di po ba? Sabihin natin na praise God po kasi Christian din po sila. Kilala po niya si Tito Weng daw po sa, mama? Opo, may kinakwento pa po siya na si Ate Melissa daw ikakasal, sabi. Kaya medyo konektado din po, kaya salamat po sa Lord. Ate Leia po ang pangalan niya. Kaya sabi ko, opo, hindi po ikaw yun, pero Leia din po ang name niya. Salamat po sa Lord. Opo, kaya talagang masarap na, napakasarap po sa pakiramdam na pagka i-surrender mo sa Lord. Tunay nga po talaga na hindi ka bibigyan ng Lord. Tunay nga po talaga na lahat ng hilingin mo sa Lord ay ibibigay niya sa tamang panahon. Hindi man sa ngayon, pero naniwala po ako na ibibigay niya sa tamang panahon. Kung may dinadalahan ka sa Lord na, Lord, ibigay mo na sa akin to. Huwag ka magtatampo sa Lord. Kasi hindi mo niya binibigay yun kasi hindi ka pa handa. Hindi ba? Ibibigay niya sa iyo pag ready ka na. Kailangan, sabi ng Lord, kailangan mo muna maging handa. Kailangan mo muna maging matatag para ibigay ko yun sa iyo. Kaya salamat po sa Lord, sa wisdom na ibinigay ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya ang lahat ng pinagpala at ang lahat ng bless na bless ay pwede na po magbigay. Thank you, Jesus.